Ang Sikretong Rekado, kwento ni Grace D. Chong. Talaga, Tay? Ako na po ang magluluto para sa atin? Tanong ni Teo. Talaga, anak. Mahinang sagot ni Tatay Ador. Halos hindi siya makapagsalita dahil sa kirot na kanyang paa. Kasi hindi naman ako pwedeng magluto at mahiga ng sabay. Pilit niyang pagpapatawa kay Teo. Natitigilan si Teo. Hindi niya alam kung matutuwa siya o malulungkot. Dapat siyang matuwa dahil sa wakas, pinapayagan na siya ng tatay niya na magluto ng mag-isa niya. Pero nalulungkot siya dahil ngayon lamang niya nakitang nanghihina ang tatay niya. Nakagisnan na kasi niyang siya'y laging inalagaan nito. Baliktad ngayon. At parang turumpo si Teo sa pag-aalaga sa kanyang tatay. Inayos niya ang mga gamot nito sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Kumuha siya ng pitsil ng tubig sa kusina. Pinaypayan niya ang tatay niya para hindi mainitan. Nung umaga ng araw na iyon, si Tatay Ador ay tulad lang ng dati, malakas at malusog. Matapos paliguan ng kanyang jeep at magpaalam kay Teo, pinaandar na niya ang jeep papunta sa bukid. Ngunit habang inaatras niya ito palabas sa kalye, mabilis na dumaan ang isang malaking truck. Namangga ng humaharurot na truck ang jeep ni Tatay Ador. Crash! Pero hindi man lamang tumigil ang kaskaserong driver. Tuloy-tuloy pa rin ito sa pagpapaktakbo ng truck niya. Sinabi kay Teo ng mga kapitbahay na sumaklolo, "Huwag kang mag-alala, kaming bahala sa tatay mo." At agad nilang dinara ito sa health center. Ang lahat ay nakahinga ng maluwag nang sabihin ni Dr. Soriano, ligtas na sa panganib si Mang Ador. Pero malaki ang sugat sa kanyang kaliwang paa at nabugbog ang iba pang bahagi ng katawan niya. Mahigit na sinabi ng doktor, kailangan niya magpahinga sa kama ng ilang araw. Pagdating sa kanilang bahay, iniga ni Tatay Ador ang masakit niyang katawan. Pero alang-alang kay Teo, pilit niyang ipinapakitang malakas pa rin siya. Mas nasasaktan kasi siyang nakikitang nag-alala ang si Teo para sa kanya. "Teo, narinig mo ba ako?" Tanong niya rito. Ikaw na ngayon si Chef Mateo." "Chef? Ako?" Tanong ni Teo na natuwa sa narinig. Inilapag niya ang pamaypay at kumuha ng puting papel, gunting at pandikit. Anong ginagawa mo?" Tanong ni Tatay Ador. "Isang malaking sombrero. Dapat ang chef may sombrero." Gusto ni Teo na magmukhang isang tunay na chef. Ngayon, makikita na niya ang laman ng maliit na banga sa ibabaw ng pinakamataas na estante sa kusina. Naglalaman iyon ng sikretong rekado. Tuwing magluluto ang tatay niya, dumudukot siya rito at ibinubudbod sa niluluto niya. "Tay, ano po ang laman ng bangang yan? Pwedeng makita?" Hiling niya sa tatay niya nung maliit pa siya. Pagdating ng araw, sagot ni Tatay Ador, sabay kindat kay Teo, "Sa nanay mo yan. Ipinasa niya sa akin nung bigla siyang nagkasakit." Mag-iisang taon pa lamang noon si Teo. Nung mamatay ang nanay mo, hindi ko inakalang makakahiligan ko ang pagluluto tulad niya. Laging sinasabi ng Tatay Ador. Mukhang pati si Teo ay nakakahiligan na rin ang pagluluto, pero sabi ng tatay niya, "Lunod ka lang muna, anak, at maghugas ng plato. Saka ka na magluto kapag malaki-laki ka na." Pero ngayon pa lamang, dahil sa aksidente, pinayagan magluto si Teo at magagamit na niya ang sikretong rekado. Napakahalaga talaga ang sikretong rekado. Matagal nang kumbinsido si Teo tungkol dito. Laging masarap ang luto ng tatay niya, lalo na ang paborito ni Teo na pinakbet at igado. "Teo, hiwain," umpisang turo ni Tatay Ador, pero mabigat na ang talukap ng kanyang mga mata dahil sa mga gamot na ininom. Nakatulog na siya bago matapos ang sinasabi. "Tay, huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala. Marunong na ako magluto. Makikita niyo." Bulong ni Teo. Dahan-dahan siyang lumabas at pumunta sa kusina. Pinakbet? Kayang-kayang niyang lutuin ito. Madalas niyang napapanood ang tatay niya kapag nagluluto siya nito. At napanood pa niya ang kanyang paboritong programa sa TV na Cooking Hour. Isinuot ni Teo ang sombrero ng chef at ang apron ng tatay niya. "Pwede na!
Mukha na akong chef. Bulalas niya nang makita ang sarili sa salamin. Sumisipol siyang tumantong sa isang batibot para abutin ang kaserola. Mateo! Parang boses yun ni Apong Sion, ang may-ari ng atisan, mga ilang kanto lang mula sa bahay nila. Mateo! Si Apong Sion nga. May dala-dala itong prombrera at isang malaking atis. Nang makita si Teo, napasigaw ito. Anong ginagawa ng malaking puting sombrero yan sa ulo mo? At bakit nakasuot ka ng malaking apron? Chef po ako, Apong Sion. Chef ako! Sagot ni Teo, na lulundag-lundag. Chef? Anong chef? Tanong ng matanda na kumukunat ang noo kaya mukhang ampalaya ang kulubot nitong mukha. Ngayon lamang niya narinig ang salitang ito at hindi pa siya nakakakita ng sombrero ng chef. Isang magaling na kusinero po ang chef, Apong Sion. May sakit si tatay kaya ako po ang nagtagaluto ngayon. Kalokohan, sagot ni Apong Sion sa kanyang magaspang na tinig na kinatatakutan ng lahat ng bata maliban kay Teo. Bakit? Akala mo ba ikaw lang ang marunong magluto? Heto, ipinagluto ko kayo ng tatay mo. At alisin mo yung suot ng sombrero. Kay pangit! Kakak ng matandang paengkang-engkang na umuwi. Salamat po, Apong. Ani Teo na medyo naguguluhan. Hindi na naman malaman ni Teo kung matutuwa siya o malulungkot. Natutuwa siya na kahit kilala si Apong Sion sa pagiging masungit at kuripot, naalala pa sila nito ng tatay niya. Pero nalulungkot din siya dahil maaantala na naman ang kanyang pagiging chef ng isang araw. Kinabukasan, pagkatapos ng makakain ng putahing dala ni Apong Sion, mabuti-buti na ang pakiramdam ni Tatay Ador, pero hindi pa rin siya nakakalakad. Ngayon, magiging chef ka na para sa susunod nating kakainin. Sabi niya kay Teo. Agad namang nagsuot ito ng kanyang sombrero ng chef at abatingan ang ngiti. Teo! Si Manong Popoy, ang kaibigan niyang nakatira sa dulo ng bayan, ang dumating. Ibinigay kay Teo ang isang mangkok ng aros kaldo. Hay nako! Sabi ni Teo sa sarili. Iniisip kung kailan kaya niya malalaman kung ano ang sikretong rekado. Kinabukasan at sa sumunod na araw, may mga dumating pang pagkain. Nagdala sina Teacher Ligaya at Teacher Milagring ng pansit na may halong carrots na korteng bulaklak. Nagpadala naman si Mayor Belisario sa driver niya ng inihaw na hito. Nagsurpresa si Teo dahil pati si Apo Mayor ay nagpadala ng maputi at malapot na sopas na nakalagay sa puting kaserola. Kailan pa kaya ako magiging chef, Mateo? Tanong ni Teo sa sarili habang ipinapasok ang mga pagkain sa kwarto ni Tatay Ador. Aba, dapat kang matuwa anak, sabi ng tatay niya na ikang-ikang lumalakad sa palibot ng kanyang kama. Ang dami nating natanggap ng mga pagpapala. Napakabit ng mga tao. Dumalaw sila sa akin at nagbigay ng napakaraming pagkain. Natutuwa po naman ako, Tay. Sagot ni Teo. Ngunit nalulungkot din siya. Pero, magaling na po kayo ngayon kaya hindi na ako magiging chef. Kaya pala tahimik ka, sabi ni Tatay Ador. Pangako, bukas, ikaw ang magluluto ng ating pananghalian. Papanoorin lamang kita. Pampalubag loob ni Tatay Ador. Talaga po, Tay? Kumikislap na ang mga mata ni Mateo. Oo, Teo, talaga. Bilang chef, pwede ko po bang gamitin ang rekado sa maliit na banga? Nangingiti si Tatay Ador sa sumagot. Aba, oo, Teo. Sa palagay ko ay panahon na. Habang inubos nila ang mga natira sa mga ibigay na pagkain para sa kanilang almusal, tanong ni Teo, pwede na ba ako magsimulang magluto pagkatapos ko maghugas ng plato? Aba, natatawa si Tatay Ador. Hindi ka na makapaghintay, no? Pagkaraan ng ilang oras, suot-suot na ni Teo ang sombrero ng chef at ang apron ng tatay niya. Nakaupo naman sa malapit si Tatay Ador para turuan siya. Siguraduhin mong kompleto ang mga rekado, anak. Kamatis, talong, ampalaya, bagoong, at ang pinakamalaking rekado sa lahat, bulalas si Teo at inabot ang maliit na banga. Ang pinakamalaga sa lahat, bulong ni Tatay Ador. Kumakabog ang puso ni Teo habang dahan-dahan niyang inaangat ang takip ng banga. Ha? Napatulon siya sa gulat. Tinignan niyang mabuti
ang loob ng banga. Walang naman. Isang kapirasong papel lamang ang nandito. Hindi yan isang pirasong papel lamang, Mateo. Diin ng tatay niya. Dinukot ni Teo ang papel sa banga. May nakasulat pala roon. Pinasa niya ito ng marahan. Kung kayo'y kumakain o umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikaluluwalhati ng Diyos. 1 Corinto, chapter 30, verse 31. Bible verse, naglundagan ang mga kilay ni Teo sa kanyang buhok. Oo, talata nga mula sa Biblia, sagot ng tatay niya. Isinulat ng nanay mo at nilagay niya riyan sa banga. Nais siyang laging maalala kung bakit dapat gawin ng tama ang kahit anong bagay. Kahit na po ang pagluluto, tanong ni Teo na nanlilito. Lalo na ang pagluluto, tiin ni Tatay Ador. Kasi mas maraming beses siyang nagluluto kaysa ano pang manggawain sa bahay. Minsan isang araw lamang siya naglalaba, naglalampaso ng sahig at nagwawalis ng bakuran. Pero 3 beses siyang nagluluto sa isang araw. Kaya't umaga, tanghali at gabi, ibig ng nanay mo ay makatiyak na ginagawa niya ng tama ang lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tumango si Teo na nakinig ng mabuti. Tuwing nagluluto ako, patuloy ng tatay niya, pinapaalala sa akin kung ano isipin ng talatang yan. Umaga, tanghali at gabi. Oo nga po, nilalarawan ni Teo sa kanyang isip ang kanyang nanay na nagsusulat sa kapirasong papel at tinitiklop ito at nilalagay sa isang maliit na banga. Akala ko po, sikretong rekado. Ay anak, hindi! Sabad ni Tatay Ador. Pero bakit hindi po ninyo sinabi sa akin? Naguguluhan pa rin si Teo. Kasi, iniisip ko nun, napakabata mo pa para maintindihan ito. Pero nang aksidente ako nitong nakarang linggo, nakita ko kung paano mo ako inalagaan. Noon kapag napag-isip-isip na. Kung hindi ito sekreto, edi pwede ko palang ibahagi sa iba. Natutuwang sabi ni Teo. Nasa isip niya sina Apong Sion, Teacher Ligaya, Teacher Milagring, Manang Popoy, Mayor Belisario, at baka pati na rin si Apo Mayor, mga matandang makakaunawa. Chef Mateo, naghihintay na ang pinakbet mo, paalala ng tatay niya. Habang kumukulo ang kaserola, dumukot si Teo nang wala sa maliit na banga at ibinudbod ito sa kanyang pinakaunang pitahe. Ang sikretong rekado